Hello, magandang araw mga ka-RT. Na-miss ko kayong lahat. Meron naman po tayong panibagong tutorial para po ito sa mga ka-graphics natin na mga nagsisimula pa lang. Siyempre, mahal po natin ang mga kabataan. Dapat po, inaalalayan po natin sila para po hindi sila maligaw at kung meron po silang mga gusto, kailangan suportahan po natin. So, eto po, para po ito sa mga kabataang nag-graphics dyan. Ang mga beginner po sa ating Illustrator, bigyan po natin sila ng magagamit po para sa mabilisang pag-aaral dito sa Adobe Illustrator. Kung ating tutorial may kinalaman po sa 10 handy tips para po sa ating mga beginners kung paano natin magagamit ng mas maayos at mas mabilis yung matutunan ng Adobe Illustrator. So, para po ito sa ating mga ka-graphics dyan, mga ka-art in. So, panoorin nyo na po. Bago po ang lahat, mag-intro po muna tayo. Hello mga ka-art in, punta na po tayo dito sa ating canvas. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon. 10 handy tips, things to know for beginners. Ito po yung mga tip na kailangan pong tandaan ng ating mga beginners dyan. So ito po gamitin para po dun sa pag-explore nyo dito sa pag-aaral ng Adobe Illustrator. Tip number 1, zooming. Tip number 2, maneuvering. Tip number 3, duplicating objects. Tip number 4, select multiple objects. Tip number 5, aligning. Tip number 6, ruler and guides. Tip number 7, smart guides. Tip number 8, scale strokes and effects. Tip number 9, full screen and toggle panel. Tip number 10, grids. So, proceed po tayo para sa ating topic number 1. Zooming. Para sa shortcut key po ng zoom, click lang po natin yung tinatawag na Z tool or sa Windows naman po, keyboard shortcut niya Z lang. So, yan po. Makikita po natin from selection tool, yan po. Pag click natin Z, magiging ano po siya, icon ng isang magnifying lens. Kung mapapansin po natin, dun sa gitna po ng magnifying lens, meron pong nakalagay na plus sign. Pagka ganyan po, at kinlik natin siya, so magsuzoom in po siya. Lalapit siya kung saan po natin siya kiniklik na eksakto po rin sa may magnifying lens. So, ang mangyayari naman po, pagka kinlik po natin tong alt, yan po, magko-convert po yung icon into minus sign. Then, pag kinlik po natin siya, zoom out naman po or papalayo ang mangyayari. So, plus sign, zoom in, papalapit. Minus sign, papalayo, zoom out. Ito naman po, pagka ginamitan po natin ng shape, syempre, ang magiging shape lang dito dahil kantuhan po siya, either rectangular or square. So, pagka ikinulong po natin siya into square or rectangle, yan, square. I-zoom out, i-zoom in po natin yung R. Nasa plus sign siya, tapos kinuha po natin yung sukat sa labas ng R at binitawan natin, ano yun, click and drag lang po. Then, bitaw. So, magsuzoom in po siya. Lalapit po tayo dun sa mismong image na gusto nating makita. Dito pa rin po sa zooming. So, control 0. Control 0. Pagka ang control 0 po ay kinlik natin or sa Mac naman po command 0, magpipit on screen po yung pinaka-canvas. Ito po yung tinatawag na canvas or artboard. Yan po yung tinatawag nating canvas or artboard. Magpipit on screen po siya. So, pag kinlik naman po natin yung control 1,
100% naman po nung canvas ang makikita natin. So, ang pagkakaiba niya po control 0, fit on screen, buong canvas yan, makikita natin. Yung control 1, yan naman po yung 100% nung zoom in. Either sa canvas po or dun sa mismong image na ating nakalagay mismo dun sa loob ng canvas. Tip number 2 po, maneuvering. Ito pong maneuvering, ito po yung paggalaw-galaw natin sa loob ng canvas. So, kung pupuntahan po natin yung mga ating references sa labas ng canvas, kung tawagin po ito po yun, working space. Pagka kinlik po natin yung space bar, diniinan po natin, makikita nyo po, nag-convert po into hand yung mismong icon ng ating cursor na kanina magnifying glass. So, ayan po siya, magnifying glass. Pag pinindot po natin spacebar, magko-convert po into hand. Yan po, pagka kinlik po natin, tapos din drag, yan, makikita po natin, nagagalaw po natin yung mismong canvas. Yan po yung tinatawag na maneuvering. So, ang purpose po nga niyan, makikita po natin sa working space area yung mga ating references or mga elements na ginagawa natin outside this canvas, dito po sa canvas na final canvas na pinagagawaan po natin. Pag binitawan po natin, babalik po siya into magnifying glass. So, ang pagkakaiba po nito na nandito po tayo sa icon ng magnifying glass, pag pinindot po natin yung spacebar, tsaka pa lang po siya magiging hand. Ang pagkakaiba po dito sa katabi niya, ito po, siya na po yung mismong kamay na wala na tayong, walang abala ko. Alimbawa po, may hawak-hawak kayo or something dun sa kabilang kamay nyo, hindi po kayo makapag-shortcut key. Ito po ang ginagamit, no? Malinaw po. So, yan po yung tinatawag na maneuvering. Tip number 3, duplicating. So, dun po sa word na duplicating, makikita naman po natin na ang purpose po nito, i-duplicate po yung bagay or pwede rin pong font na mga ginagawa natin. So, sa case po, gumawa po muna tayo ng isang ellipse or bilog para po makita po natin yung ating tip number 3 na kung tawagin ay duplicating. So, meron po tayong bilog dito. I-click lang po natin, then hold. Huwag po natin bibitawan. No? Tapos i-drag natin kung saan natin gusto ipwesto. Tapos click lang po tayo dito sa Alt. No? Makikita po natin yung arrow, meron po siyang kanina, bitawan po natin, meron po siyang arrow na itim. No? Yun po yung naging itsura ng cursor ng ating dinrag. No? Papunta rito sa gilid. Pagka i-click po natin yung Alt, kung mapapansin nyo po, meron po siyang arrow sa ilalim na puti. Ibig sabihin po niyan, dinoduplicate niya na po yung isang object. Pag binitawan po natin, ulam po natin bitawan yung mouse. Then, tsaka po natin bitawan yung Alt, no? Na doon sa keyboard shortcut. So, ayan po, presto, meron na po tayong duplicated object na ellipse din. Kung ano po yung kinuha natin, siya na rin po yan. Wala naman pong magbabago dyan. As long as hindi pa po natin minamanipulate, no? Ulitin po natin. Click, drag. Pero makikita nyo, naiiwan pa kahit hindi pa ako nag-click dun sa Alt. Then, click Alt, makikita nyo merong icon na nag-duplicate yung arrow, then bitaw. Kahit sabay po yan, pwede rin eh. So, yan po. Kahit sabay yung bitawan yung Alt tsaka yung pagka-click dun sa mouse, maduduplicate yan. Kung mag-duplicate kayo ng multiple, pwede. Yan po. Yan po yung proseso ng ating pagduduplicate. Tip number 4 po. Yan. Select multiple object. So, balikan po natin yung ating mga ellipse na figura or shape dito sa ating kaninang ginawa, no? So, ito po, pag sinelect po natin siya, pero mas maganda po kung gagawin ko munang fill. So,
Yan po. Nilagyan ko lang po ng kulay para mas madali nyo pong maintindihan. So, ito po, mga object na ginawa ko kanina. So, ellipse. Pagka sinelect po natin siya, i-drag lang po natin yung icon nung ating selection tool. Ito po yon, group selection tool. Pero, pwede po yan individual din po. No? Ito po. Click po natin. Yan po yung individual selection. Pero ito po, pagka kinlik po natin yan, maseselect po lahat, no? Ulit po. Pag kinlik natin lahat yan, maseselect. Pagka kinlik natin pa isa-isa, maseselect din po siya. Pero paano po natin po siya pagsasabay-sabayan, no? Multiple. So, ito po. Pag kinlik po natin yan, hawak lang po tayo sa shift. Then, click po uli natin yung isa. Yung isa pa. Pang-4, pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. So, ayan po ang tinatawag na multiple. Kung magkakahiwalay po kasi yan, no, kung sa isang artwork po, kung meron po tayong tinatawag na color separation, yan po yung magkakasama. So, sineselect po natin yan. Kung konti lang naman po, no, so sabay-sabay pong iseselect yan. Hawak po tayo dito sa shift. So, pagka kinlik po natin yan ng paisa-isa at malayo, mas safe po siya, no? Ito, yan po ang gamit po niyan. Ngayon, kung nagkamali naman po tayo, halimbawa po, bigyan ko kayo ng example, eto, gawin lang natin kulay pula. Halimbawa, nagkiklik tayo dyan, kinlik natin yan, naisama natin yung pula. So, ang gagawin lang po natin, click lang po natin uli. So, hindi na ho siya mapapasama. So, tingnan po natin, no? Ito, magkakasama. Kanina, naselect siya. So, pag ginalaw yan, ulit. So, click natin. Hindi na siya uli-uli kasama. So, pag ginalaw natin yan, wala na siya, no? Hindi na siya nakasama. So, ayan po yung paggamit po ng multiple selection po. Tip number 5. Aligning. Ito pong aligning, gagawa po tayo muna ng mga square, no? Kalat-kalat na square. Yan. Para magkakasukat, gawin natin siya magkakasukat. Tapos gagawin lang po natin siyang linya muna, no? Kung kanina fill, ngayon tanggalin po natin, gawin lang po natin siyang linya. So ayan po. Kung mapapansin nyo po, magkakahiwalay siya. So, gusto ko siyang i-align. Ang gagawin lang po natin dyan, dito po, pag nandito po tayo sa selection tool, so, i-select po natin siya. Ngayon, makikita natin po, selected na siya. So, punta naman po tayo dito sa may top panel. Ito po, dyan po, makikita po natin, ito, align panel. So, click po natin siya. Makikita po natin, ayan po yung mga option kung paano po natin i-align yung mga objects na ating mga sinelect. So, gusto ko muna siya i-align into horizontal alignment, no? Center. Ibig sabihin po, i-align niya po yan ng horizontal. No? Click po natin. Ayan po. Ibig sabihin po, kung bakit po horizontal, kung makikita po natin, di ba, nag-align siya pa-vertical. Pero bakit yun tinawag na horizontal? So, i-experiment nyo po, no? Pero ito po, paliwanag ko lang ito, dahil nandito po tayo, kaya po siya tinawag na i-align in horizontal. Di ba, magkakalayo po sila, left and right. So, papaano sila may align ng center? So, i-gather po siya horizontally. So, pag ginather siya horizontally, automatically, magiging vertical lang alignment niya. Ibig sabihin po, magpipila-pila siya na pag tinignan natin, naka-vertical siya. So, galing po siya sa mga gilid, kaya po siya horizontal. Ang movement niya horizontally, no? Yun po yun. Yun po ibig sabihin. So, eto po, meron din po ditong distribute spacing. Ito naman po, may kinalaman po ito dun sa spacing niya, yung distance niya na
Ito po, yung bawat ano po. Kung mapapansin po natin dito, makitid, malawak, mas malawak, sobrang kitid, medyo may space. Ayan. Pag-click po natin to distribute spacing, click po natin vertical distribute spacing. Ibig sabihin, pa-vertical niya po yung yung spacing na gagawin niya. So, pag kinlik ko po 'yan, automatically po magkakaroon po siya ng space na into equal spacing, no? Yun po 'yan. So, explore niyo na lang po kung anong alignment ang kailangan nyo. Nandyan lang po siya dito po sa top panel, select align. Pag hindi po natin makita, punta po tayo dito sa menu bar, tayo sa Windows, no? I-select natin po yung sa menu, yung Windows, menu panel. Tapos Windows, hanapin po natin yung align. Ito po siya, no? So, lalabas to pag dito natin kinuha siya Windows. Kaya nga tinawag na Windows, no? In window. At tingnan niyo po pag click ko, papakita niya dito, no? May bintanang ilalabas para ipakita. So, yan po, no? Okay. Tip number 6, ruler and guides. So, ito pong ruler and guides. Kung mapapansin po natin, no, dito sa canvas na ating pinaggagawaan, malinis pa siya. Using Control R, yan po, lalabas po yung ruler. So, may ruler po siya dito sa top area, and dito po sa side area, gawin po siyang left. No? Makikita po natin may mga numero. Yan po yung ruler. Ngayon po, ito po, bago po natin gamitin to, make sure po nandito po tayo sa unit na kailangan natin. Either centimeter, inches, millimeter, kung ano po ang kailangan natin, make sure lang po na yun po yung lalabas dun sa ruler. Paano po natin ma-check yan, no? Ito po, itutok po natin tong itong cursor dito sa may taas, may dulon-dulo nung ruler. Tapos click po natin yung mouse natin, right click. So pag ni-right click po natin yan, may lalabas po diyan na window. Pinapakita po kung ano po yung unit na gamit po natin. Scale unit na ginagamit po natin, no? Ngayon po, ayan, nasa point. So, pwede po natin gamitin dyan. Depende ho sa inyo kung anong kailangan nyo. Mostly po, ang ginagamit namin dyan, centimeter or inches or millimeter. Depende po kung paano po yung ating project. Kung paano natin susukatin, no? O, yan po. Tapos po, dito naman po, outclick natin muna, no? Pagka meron po tayong gustong i-align, so yan po yung ating image. So gusto nating i-align using guides. So click lang po tayo dyan sa dulo dito, no? May ilalabas po yung guide. So para po lahat ng gusto nating i-align using that guide, halimbawa yan, para maintindihan po nating lubos. So ito, i-select po natin to at gusto natin naka-right alignment lahat. So select natin yan, then select din natin yung guide. So ito po, sa case parang naka-lock to si guide, no? Try natin, ha. Yan po, nakita ho natin naka-lock. Para po makita po natin kung nakalock siya or hindi, punta po tayo rito sa view. Ito po, punta tayo sa guide. So makikita po natin dyan, sinasuggest niya po na i-unlock guide. Ibig sabihin, nakalock po. So, click po natin yan dahil nakalock siya. So, freely nating magagalaw. Ulit. No, ayan po yung kasi hindi ko maseselect yan once na nakalock yan. So, ayan po yung ating guide.
So, pag nagbago ng kulay yan, it means na na-select po natin siya. Select muna natin yung object, then select natin si guide. Tapos, punta po tayo sa keyboard na i-click po natin yung victory. Victory. Ano po yan? Selection po yan. Ito po siya. So, yan po. Selection tool. So, pagka nag-click po tayo dyan, pag nagpindot tayo ng option ng ating keyboard is victory, click po natin siya dito sa may guide. Pag kinlik po natin yan, ibig sabihin, pag na-select po siya na nagbumalik po siya sa kulay ng blue at parang kumapal siya, ibig sabihin po, dyan po natin i-align kung ano po yung mga sinelect natin. Okay. So, align. I-click natin, right alignment. So, horizontal alignment yan, right align. So, ibig sabihin, horizontal siyang gagalaw. So, yan po. So, yan po. Makikita po natin, nag-snap siya sa gilid ng ginamit nating guide. Okay po. So, yan po para sa vertical guide. Ito naman po para sa horizontal guide. Siyempre po, kukunin po natin yan dito sa taas. Dahil yan po yung ating horizontal. Ang vertical po, dito po sa side na left side ng ruler. Okay po. Tip number 7. Smart guides. Ito po para sa akin lagi niyo pong tatandaan. Ngayon, lalo na po dun sa mga beginner. Ito po, wag niyong kalilimutan tong smart guide na magiging sandigan niyo po ito sa lahat ng laban niyo sa pagle-layout. Bago po ang lahat, para malaman po natin kung selected po or inactive po yung nasa active mode po yung ating smart guide, punta po tayo dito sa view, no? Tapos dito po sa bandang ibaba, sa ilalim po ng guide, nakita po natin, meron po yung nakalagay, smart guides. So, make sure lang po ito naka-click yan, no? Naka-check. Okay. Ang gamit po niyan, pag meron po tayong object dyan, may object tayo rito, makikita po natin mismo na meron po siyang gawin po muna natin tong object na meron po siyang visible na stroke and fill or stroke. Pag sinelect po natin to, makikita po natin, no, na bawat tutok po nung cursor or yung selection tool, meron pong ipinapakita si smart guide, no, path, no, niya, pinapakita niya path. So, kaya tinawag siyang smart bawat galaw niya merong ipinapakita sa atin. Tapos itong pinaka guide na galing dun sa sa ruler, magi-snap siya. Makikita po natin yan, nasa anchor point na siya, no? Ibig sabihin, nakatutok siya sa anchor point, sasabihin po ni smart guide yan. Tapos, pwede natin bitawan pag nakita natin nakatutok na. Isa pa, sa gilid naman, wala ako sa corner, sasabihin niya, path. So, naka-snap siya doon sa path. So, bitawan natin. Dito naman sa horizontal view, horizontal ruler, click natin. So, nakikita po natin path. Magi-stop po siya kaya po siya tinawag na smart guide. Meron po siyang ibinibigay na tulong talaga. Ipapakita niya po kung nag-snap. Meron po siyang mga text na makikita nyo or intersecting, mga ganun po. Yan, papakita niya edge. Yan po, nakita nyo edge. Yun po. Yan po ang gamit ng smart guide. So, ito po, makikita po natin pag ginanyan ko to. Kuwari, nandyan siya sa gilid. At itinuto ko siya rito. Yan. Yung nakikita po nyo yung pula. Ibig sabihin po niyan, ipinapakita niya na nasa center po. Center alignment na po siya nung mismong square na nasa taas. So, yan po ang gamit ni Smart Guide. Pag binitawan ko yan, yun.
So, ayan po. Subukan naman po natin siyang ilagay dun sa may gitna para makita po natin kung anong sasabi. Ayan, nakita niyo po, tinutukob po sa gitna, nakasabi niya nasa center na ako, no? Pag dito naman po, 'di ba, nasa gilid. Ayan po, intersect. Na in-intersect ko po yung object dun sa object na pinagdadalang ko. Sinabi ni Smart Guide, intersect. Tapos may mga, makikita niyo po, may mga sukat-sukat pa po. Nasa point ako ngayon, no? Yung unit scale na gamit point. So ito po, dalhin po natin siya sa gitna. Nakalagay po intersect. Ibig sabihin na intersect ko na po yung gitna niya. So pag binitawan ko po yan, yun, papasok siya. Yan, center. Nandun po siya sa may gitna. Gawin naman po natin siya sa ellipse. Subukan natin. No? Baliktad naman. Nasa center po ako. Lalagay ko naman siya doon sa center ng maliit na bilog. Ulit po. Ito po. Papakita ko sa inyo na pagka dinrag natin siya pag gitna, sasabihin niya kung nasa center na tayo. Kung nasan tamang sukat na tayo ng sentro. No? Pag binitawan natin yan, kinumanda kasi tayo ni Smart Guide na center. No? Nasa center alignment na. Pag binitawan natin yan, nasa center na siya. Yan po ang gamit ni Smart Guide. Tinutulungan niya po tayong maging smart. Actually po, tulong po yan para dun sa mabilis ang pagle-layout. Na alam natin, siya na po yung bahala na naka-align ka na. Pwede mo nang bitawan. Nasa center ka na. Pwede mo nang bitawan. Duplicating mode, nag-intersect na siya. Nasa corner ka na. Nasa left alignment ka. Ayun, nasa pat ka. Ganyan po. Yun po yung mga gamit niya. Tip number 8. Scale and strokes and effects. Dito po sa tip number 8 natin, bigyan ko po kayo ng example, no? Meron po tayo ritong dalawang ellipse. Lalagay ko siya sa gitna. Wow, naka-smart guide ako. Makikita nyo. Nagaan na siya. Nag-snap siya. So, babaguhin ko po itong stroke. Gagawin ko po siyang 7 para maliwanag nyo pong nakikita. Pagmasdan nyo pong mabuti, no? Sinelect ko siya. Tapos, lalakihan ko siya. So, ano po nangyari, no? Lumaki po. Lumaki po yung stroke. Ulit. Ang gagamit po ako ng undo. Control Z, undo. Diyan po ako galing. Ang points ko po, kung titingnan nyo po mabuti, 8 points. Ito po siya. 8 point. Yung bali points. Yun po yung ginamit kong kapal niya. No? Pagka nilakihan ko po siya, so, scaled. Sa gitna po ako humatak para malakihan siya. Using keyboard shortcut na shift, then hinatak ko patagilid. So, ang nangyari po dito, naging 26 po siya. No? 26 yung stroke niya. Ibig sabihin po, nag-adjust siya. Nag-adjust siya. Ito po, may mga gamit po ito. Maganda sa maganda kasi kung gagawa ka ng maliit na artwork at lalakihan mo, okay siya. Pero kung may sinusunod kang linya, halimbawa, isang artwork na consistently, meron po tayong outside, bali stroke. Outside stroke. Sige, tawagin na natin outside stroke. Halimbawa, ito yun. No? Ito, lahat ng bigyan ko po kayo example, lahat po ng bilog natin dyan, yung outside stroke nya, yan po, gagawin po nating 2. So, maliit lang, no? Okay. Ang stroke nya po, 2. Mostly po ito, na nagagamit po ito sa mga t-shirt printing, kasi kung naka-prepare ka na, medyo para mas madali po niyo maintindihan sa t-shirt printing. Ang t-shirt printing po, minsan nangangailangan po yan ng mga eksaktong kapal ng mga linya. Ngayon po, pag nilakihan po natin yan,
dun po sa ating ah, design or sa canvas na ginagawa natin. 'Di ba? Ganyan. Ganyan siya, no? Parang naisip mo ang liit kasi ito yung aking canvas. Pag sinelect kong ganyan, lalakihan ko. Lakihan ko. Sabi, naisip mo lakihan, no? Ikaw naman masusunod, ikaw yung artist eh. Pag nilakihan mong ganyan, so mapapansin po natin yung stroke po, pagka sinelect ko dyan at tinignan po natin dun sa may option panel ng stroke, makikita po natin kasi dito yung ano niya, yung sukat niya. Nagbago na po. Kanina po ang ginamit natin 2. Ngayon naging 3 na siya, no? Kung kailangan po natin ito hindi nagbabago or nagiging scaled. Nagiging scaled. Yung case naman po yan, dapat syempre pag ang drawing mo maliit, pag nilakihan mo, sasabay dapat yung stroke. Ito po, dito po siya. Dito po natin siya i-adjust. So, punta po tayo rito sa edit, then preferences, tapos click lang po natin tong guide and grid. Mali po, sorry po. Punta po tayo dito sa edit, then punta po tayo ng preferences. Select po natin yung general. Makikita po natin dito, ito po, scale, stroke, and effects. So, mostly po, dapat po, ito naka-check. Pagka ang gagawin po natin, kagaya po na sinasabi ko, gagawa po tayo ng mga anime or mga illustration na dapat po pag nilakihan natin, nag-i-scale po yung ano niya. Pumapantay, ibig sabihin sumasabay yung mga linya. Alam niyo po yung tamang proportion kasi 'di ba pag nilakihan natin 'yan at naiwan yung lines na maliit pa rin, hindi na magandang tingnan. So dito po 'yon, dito po ina-adjust 'yan. So, dapat po naka-check po yung scale, stroke, and effect. I-uncheck ko po. Tingnan nyo po kung ano yung ibig ko sabihin dun sa t-shirt printing na nangangailangan ng mga stroke na same as is. Halimbawa, pumunta na po tayo rito. Click po natin to. So, gawin po natin siyang 2. Ibalik natin siya sa 2. No? Tapos sabi, kailangan liitan natin yung liitan natin. So, etong 0.2 na stroke at etong nasa loob naman na almost 14, 13.75 something kasi. No? Pag niliitan ko yan, ganun pa rin yan lalabas. Yan pa rin ang stroke niya, 13 pa rin. Yung nasa labas, 2 pa rin. So, ito po, ginagamit lang po ito sa mga ibang artwork na kinakailangan po na hindi ho nagagalaw yung stroke kahit naliitan siya or lakihan siya. So, maliwanag po tayo dyan dun sa ating scale stroke tsaka yung effects. So, kung meron po kayong mga comment or tanong, mag-comment po kayo or magtanong kayo diyan sa comment section diyan sa ating panel diyan sa YouTube, diyan sa baba para po masagot po natin, no? Wala pong problema. So, yan po. Ganon din po yan sa effects. Parehas lang po yung tinutukoy ko. Pag may check siya, sabay siya, nag-i-scale siya. Kung gaano kaliit, liliit din siya. Kung gaano kalaki, lalaki din siya. So, ngayon, kung meron kang ginagamit na eksaktong sukat, dun na po nagkakatalo yan. Dun po natin i-adjust yan. Again, edit, preferences, general, dito po.
i-check po natin yan. Kung kailangan po nating scaled, kung kailangan naman po natin na hindi scaled, i-uncheck natin. Tip number 9, full screen and toggle panel. Ito pong ating tip number 9. Halimbawa po, ito pong ating art in na to. No? Medyo lilinawan ko po siya, ha. Yan. Art in logo. Yan po. Pagkiklik po ako dito sa keyboard ko ng tab. So, mawawala po yung panel ko left and right. So, malinis po siya, di ba? Wala pong abala. Ngayon, ito po for viewing. Pwede rin po na kung kabisado nyo po yung mga shortcut key nyo at gumagawa kayo sa loob ng Illustrator, malinis kayong gumagawa kasi kabisado nyo naman yung mga shortcut key. Maliwanag yung nagagawa yung inyong mga artwork or mga layout nang hindi ho kinakailangan na ang panel po ay nakalabas. So, pag pumindot po tayo sa F, keyboard shortcut pa rin po ito, yung F, freely po makikita po natin na ito po, wala nang abala. Makikita na po natin yan, yung full screen. Yan po, ma-explore na po natin siya. Yan po mismo ang ginagamit pagka ayaw po natin may mga abala dun sa ating mga pinaggagawaan. Mapa references man po siya or yung mismong tool panel, ayaw po nating nakakabala dahil kabisado naman po natin yung mga shortcut key na ginagamit natin. So, yan po ang ginagamit. Halimbawa po yan, nakita nyo po, nasa icon po siya ng minus. Gagamit po ako ng brush. Yan po. Yan po. Nag-shortcut key lang po ako. Tapos po, gagamit po ako ng text. Yan po. Kabisado mo yung mga shortcut key, hindi mo na siya kailangang nakalabas pa yung control panel. So, yan lang naman po ang gamit niya. Tip number 10, grids. Ito pong grid. Para po mabilis yung makita itong grids, punta po tayo sa view. Tapos po, check po natin itong show grid sa ilalim po. So, ayan po. May mga grids po yan. No? Ngayon po, ang gamit po nitong grids, meron po akong tutorial nito eh. Gumawa po ako using rectangular tools. Gumawa po ako ng customized na grid. Isa pong gamit po nito pag mag-aano po tayo ng mga portrait, no? Gagawa po tayo ng customized na mga grids. Yan po, pwede po natin itong gamitin. Or ako po, sa akin, sa trabaho ko na sideline, ginagawa ko pong ito po yung aking references. Dito ko po ginagawa sa Adobe Illustrator using grid lines, customize using rectangular po. Pero meron din pong option dito na gagawa ka ng grid. Malaking space yung masasakop ng grid nito. Kung ano po yung size ng isa, ganun din po sa lahat. So, kung malaking area po ang gagawin nyo, ito po nire-recommendang gamitin. So, dito po ang editing yan kung gusto po nating i-customize siya or i-configurate po. So, edit po. Tapos, preferences po. Then, guides and grids. Click po natin yan. So, nandito po yung mga option yan kung paano po natin siya i-edit. No? Kung paano po natin siya i-customize. So, kung anong unit, dito po pala. Dito. Kung anong unit po ang gagamitin. Ito, points po ito eh. No? Pwede rin po natin gamitin dito cm or sorry po, masyadong makapal. Millimeter. So, i-convert nyo na lang po yan into points. So, halimbawa po 1 mm.
Tapos po line siya, custom. Sa case po nito, ang nakalagay po sa kulay niya is puti, no? Eh kung meron pong kulay yung background natin at light color, eh may puti pa, medyo hindi po ano, siguro gagawin natin yan, mas maganda yung may kulay na dark or black. Depende po sa inyo kung anong gagamitin, no? Halimbawa po, ito makikita po naman po natin to sa logo ng Art Ingo eh. So, click ko to, blue. Para lang po makita nyo yung ano. Ito po, nag-convert na po siya sa point. So, i-okay po natin. Makikita po natin yan, itim na siya. Blue. Yan po. No? Tapos po, dun din po natin ma-adjust kung ano pong sukat ang gusto nga natin. Every grid po ito. So, gagawin natin. Masyadong maliit po yan, no? Yung mm na yan. Yung ginawa ko po. So, halimbawa po, 1 inch. Yan po, 1 inch. Every grid, square. Okay. So, ayan po siya. So, customize po. No? Lahat po ng makikita nyo na malalaki na yan, yan po yung 1 inch. Yan po yung 1 inch. Makikita na yan po. Yan po yung inch. Yan po. Yung maliliit po, yan na po yung pixel. No? Pixel na po yan. So, yan po ang tip number 10 grid. So, maraming salamat po. Yan po yung ating 10 handy tips para po sa mga beginners. So, pagka nagamit nyo po yan, mga yan, or natandaan nyo po yung mga yan, madali na po sa inyo ang mag-explore ng ating Adobe Illustrator para magamit nyo po ng maayos. No? Maraming salamat po. So, yan lang naman po. Nag-type lang po ako ng thanks for watching. Hanggang sa muli po. Ito po ang inyong ka-Art In, Kuya A, na nagsasabing, dito sa Art In, wala pong out. Lahat po tayo in. Maraming salamat po. I like it, I love it, I want some more. Yes, thank you mga ka-Art In. Tandaan lang po natin, dito sa Art In, wala pong out. Lahat po tayo in. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.